serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, nais po muna namin kayong imbitahan na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pamimigay ng nasa 1,000 sako ng premium quality rice sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nasa ilalim ng Level 1 o Survival at Level 2 Subsistence sa Taguig City nitong Miyerkules, Oktubre 4. Ang mga naturang sako ng bigas ay bahagi pa rin ng 42,180 smuggled sacks na nagkakahalaga ng 42 milyong piso na nasabat ng Bureau of Customs Port of Zamboanga sa isa sa mga warehouse raid nito sa Barangay San Jose, Gusu, Zamboanga City noong Setyembre 15. Ang mga nasabat na sako ng bigas ay ibinigay sa DSWD o Department of Social Welfare and Development para ipamigay naman sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Samantala, narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay sa naturang kaganapan. Napakainit naman ng inyong pagsalubong sa akin at ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nagagawi at napupunta sa Taguig. Parang ganyan ang aking laging nararamdaman, ang init ng inyong pagsalubong. Maraming salamat po. Hindi po kaila sa inyo ang dahilan kung bakit tayo nagpulong-pulong dito po ngayon. Una, upang mamahagi ng bigas para sa ating mga benepisyaryo. Pangalawa, upang bigyan din ng ating pagsisikap sa pagsulong ng seguridad ng pagkain sa bansa. At ang panghuli ay upang iparating sa inyo na seryoso ang pamahalaan na sa pagsusugpo sa smuggling, sa hoarding at iba pang iligal na gawaing nakakaapekto sa supply at presyo ng bilihin sa merkado. Kung napapansin ninyo, sunod-sunod ang ating mga isisinasagawang pamamahagi ng bigas sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang mga bigas na ito ay mula sa mga nakumpiska ng mahigit na 40,000 sako na smuggled rice sa Zamboanga. Kayo po ang nararapat na makinabang sa mga ito. Alam po ninyo,
alam po ninyo, wala na naman po sanang problema sa bigas. Marami po ang supply natin. Ang ating buffer stock, ang ating reserve, ay nasa 30 araw plus. Ngayon ay paakyat ng paakyat. Palagay ko sa pagkatapos ng pag-aani, papaabutin natin ng 70 plus days ang ating reserve. Kaya hindi talaga tayo kulang sa bigas. Marami po ang ating supply. Ngunit dahil sa mga smuggler, hoarder, price manipulator na yan, naiipit ang supply, kaya nagbabago at tumataas ang ating mga presyo. Hindi tayo papayag na patuloy na mamamayapag ang mga mapagsamantalang pumipinsala sa ating kabuhayan at sa buong sektor ng agrikultura. Binabalaan ko ang mga sumasabotahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. Sa ilalim ng Republic Act number 10845, sino mang mapatunayang nagpupuslit ng produktong agrikultura at maaring makulong habang buhay at magmulta ng doble sa halaga ng inyong mga kontrabando kasama ng kabuuang halaga ng mga buwis, pangangagutan at iba pang mga bayarin. Habang sa ilalim naman ng Republic Act number 7581, ang mahuhuling ilegal na nag-iimbak ng supply ay maaaring mapatawan ng kakulang mabigat sa parusa. Sa katunayan, may 3 na naman po tayong nahuling lumabag sa Customs Modernization and Tariff Act, sa Rice Tarification Law, at sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kaya po, ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse, ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Bagong Pilipinas na po tayo ngayon at ating pong susugpuin ang mga hindi po lumalaban ng patas. Wala pong puwang sa lipunan ang mga nanlamang at nang-aapi sa kapwa. Tayo naman po, mga ordinaryong mamamayan, tuloy-tuloy lamang po ang pagtutulungan natin. Ang totoo po niyan, hanga po ako sa ginagawa ninyo dito sa Tadig upang sa mga urban farming initiative na inyong ginagawa dito sa inyong lungsod. Isang halimbawa nito ay yung BGC Community Farm na matatagpuan mismo sa sentro ng maunlad at naglalakihang gusali ng BGC. Nariyan din ang City Farm na pinangungunahan ng isang mag-aaral, si Ana Beatriz Suavenco, kasama ang iba pang mga kabataan sa pagtatanim ng mga gulay sa isang urban farm sa North Signal dito sa Taguig. At siyempre, hindi rin magpapahuli ang ating Taguig Agriculture Office na patuloy sa malawakang pagsulong ng urban gardening sa mga komunidad. Ito ay isang patunay na pwede tayong magtanim kahit tayo ay nasa syudad. Buo ang suporta ng administrasyon sa mga programang tulad na ito. Paiigtingin natin ang mga inisyatibang ito, kasabay rin ang pagpatupad ng mga hakbang ng inyong lokal na pamahalaan upang mapanatili ang supply ng malinis na tubig, pagkontrol sa baha at paghahanda sa oras ng kalamidad. Pinakikita nito na tayo ay gagawa ng paraan upang maging matagumpay ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Patuloy tayong magtulungan para sa kinabukasan na walang gutom at puno ng kaginhawaan at pag-asa. Para sa Taguig, para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, target ng Pilipinas na maging top 3 sa ASEAN region sa mga nakakatanggap ng mga Foreign Direct Investment o FDI pagdating ng taong 2028. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2024 budget ng Department of Trade and Industry o DTI, sinabi ni Bureau of Investments o BOI Head Undersecretary Seferino Rodolfo na nais ng ahensya na maging number 2 ang Pilipinas sa ASEAN pagdating sa FDI. Sa ngayon, Singapore ang number 1 sa ASEAN na nakakatanggap ng hanggang $100 bilyong na halaga ng FDI kada taon. Sumunod ang Indonesia sa 20 hanggang $25 bilyong at Vietnam na may $15 bilyong na FDI bawat taon. Samantala, ayon kay Rodolfo, ang Pilipinas, Thailand at Malaysia ang naglalaban sa ika-4, 5 at 6 na pwesto. Gayunman, ibinida ni Rodolfo na sa unang semestre ng taong ito, mas maganda ang performance ng Pilipinas kumpara sa Malaysia at Thailand, kaya kumpiyansa ang ahensya na kayang may sakatuparan ng kanilang target. Nitong 2022, umabot sa $10.4 bilyong ang FDI na nakuha ng Pilipinas. Malaki niya ang naitulong ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa iba't ibang mga bansa para makahikayat ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Data breach sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pinaiimbestigahan sa Kamara. Kaugnay nito, hiniling ng Kamara na bigyan sila ng kopya ng National Privacy Commission o NPC kaugnay sa resulta ng investigasyon sa cyber attack. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Hinimok ni Gabriela Porteles, Representative Arlene Brosas ang House Committee on Information and Communications Technology na kagyat imbestigahan ang nangyaring data breach sa PhilHealth. Anya, kahit nakabreak ang sesyon, ay maaaring magpatawag ng motu proprio investigation ng komite. Labis na nababahala ang mambabatas sa pag-amin ng PhilHealth na may mga impormasyon ngang nakuha matapos ang Medusa ransomware attack sa kanilang sistema. Anya, ang mga impormasyong ito ng mga PhilHealth member ay maaaring gamitin ng hackers sa ibang krimen gaya ng identity theft. Dismayado ang mambabatas na hindi agad inamin ng PhilHealth na may nanakaw ng mga impormasyon para sana nakapagsagawa ng angkop na investigasyon at aksyon laban sa mga taong nasa likod nito. Hiniling din ni Brosas sa National Privacy Commission na bigyan ang Kamara ng kopya ng resulta ng kanilang investigasyon sa cyber attack. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patay ang 3 Pilipinong mangingisda matapos ang aksidenteng mabangga ang sinasakyan na bangkang pangisda ng hindi pa nakikilalang dayuhang commercial vessel. Ito ay habang binabagtas ang kahabaan ng Bajo de Masinloc para mangisda noong Oktubre 2, araw ng Lunes. Batay sa pahayag na isang tauhan ng lumubog na FFB Dirin, naganap ang insidente bandang alas 4:20 ng madaling araw habang nakadao ang kanilang mother boat sa 85 nautical miles hilagang kanluran ng Bajo de Masinloc. Nagresulta sa pagkamatay ng 3 tripulante ang paglubog ng mother boat, kabilang ang kapitan ng bangka. Kinilala ang mga biktima na sina Dexter Laudencia, kapitan ng barko, Benedict Uladandria at Romeo Mexico, pawang mga residente ng barangay Kalapandayan, Subic, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakaligtas ang 11 tripulante gamit ang 8 service boat. Lula ng 8 service crew ang labi ng mga namatay nilang kasamahan kung saan sila ay dumaong sa Barangay Cato, Infanta, Pangasinan nitong Martes. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa kaugnay na balita, nangako si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Miyerkules na tutulungan ang mga Pilipinong mangingisda na nabangga
ang sinasakyang bangka ng hindi pa nakikilalang dayuhang commercial vessel. Ito ay matapos iulat ng Philippine Coast Guard o PCG na namatay ang 3 crew kasama ang kapitan ng nasabing bangka. Ayon sa PCG, ang insidente ay nangyari noong Lunes alas 4:20 ng madaling araw habang binabagtas ng bangkang FFB Dirin ang kahabaan ng Baho de Masinloc. 11 sa mga miyembro ng crew ang nakaligtas sa insidente matapos gamitin ang 8 service boats para makaalis sa lugar at madala ang mga kasamahang namatay sa Barangay Cato sa Infanta, Pangasinan. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang sinisiyasat at binabalikan ng PCG ang lahat ng mga vessel na namonitor sa nasabing lugar bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon. Kaugnay nito, nakiusap si Pangulong Marcos sa publiko na iwasan ang anumang espekulasyon at hayaan ng PCG na gawin ang trabaho at investigasyon nito. Ang Baho de Masinloc ay mahalagang bahagi ng Pilipinas kung saan mayroong soberanya at jurisdiksyon batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Noong Hulyo ng 2016, pinagtibay ng The Hague-based Permanent Court of Arbitration bilang tradisyonal na pangisdaan ng mga Pilipino ang Baho de Masinloc. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senate President Juan Miguel Zubiri tiwalang makakayang lampasan ng Maharlika Investment Fund o MIF Act ang pagkwestiyon sa korte. Ayon kay Zubiri, nirerespeto ng Senado ang anumang hakbang na dalhin sa Korte Suprema ang MIF law at tiniyak na makikiisa sa anumang court proceedings nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Naniniwala si Senate President Juan Miguel Zubiri na madedeklarang konstitusyonal ang Maharlika Investment Fund Act of 2023 at nakakaya nitong malagpasan ang anumang pagkwestiyon sa korte. Naninindigan si Zubiri na dumaan sa tamang legislative process ang MIF law. Ginawa ng Senate President ang pahayag kasabay ng pagsasabing welcome para sa Senado ang utos ng Korte Suprema sa Ehekutibo at Lehislatura na maghain ng komento tungkol sa petisyon na ideklarang unconstitutional ng MIF law. Nirerespetuan niya nila ang anumang hakbang na dalhin sa Korte Suprema ang MIF law at tiniyak na makikiisa ang mataas sa kapulungan ng Kongreso sa anumang court proceedings kaugnay nito. Sinabi ng Senate leader na inatasan na niya ang Senate Secretary na makipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General tungkol sa paghahanda at paghahain ng komento. Nakahanda rin anya ang Senado na sagutin ang anumang katanungan at issue tungkol sa MIF law. Sa huli, giniit ng senador na ang kataas-taasang hukuman ang siyang magdedesisyon dito sa usaping ito at rerespetuhin nila ang anumang magiging resulta. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Fen Blones. Department of Social Welfare o DSWD ginawaran ng Civil Service Commission o CSC ng Certificate of Recognition sa agaran nitong pagtugon sa mga reklamong natatanggap sa Contact Center ng Bayan o CCB. Napabilang ang DSWD sa 10 ahensya ng pamahalaan na may 100% resolution rate para sa taong 2022. Tinanggap ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications at spokesperson Romel Lopez ang iginawad na parangal bilang kinatawan ng ahensya. Kasunod nito, nagpasalamat si Lopez sa suporta ng CSC para mapabuti ang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Tiniyak rin ng DSWD ang patuloy na pakikiisa nito para mapaigting ang ugnayan sa CSC. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isinusulong ni Senadora Risa Ontiveros na magkaroon ng Senate inquiry sa pagkamatay ng isang Pilipinang domestic helper sa Saudi Arabia at mabigyan ng hustisya. Inihain ni Ontiveros ang Senate Resolution 817 para masiyasat sa Senado ang pamamaslang sa 32 taong gulang na Pilipina na si Margaret Garcia. Kasabay nito, umapela rin ang Senadora para sa mas malakas na mekanismo para maprotektahan at mapangalagaan ang mga Filipino migrant workers sa Middle
Middle East. Sinabi ng mambabatas na sa mga nakalipas na taon, nakapagtala ng maraming insidente ng pagmamaltrato at pang-aabuso sa mga overseas Filipino workers sa Middle East at ilan sa mga ito ay hindi na nakabalik ng buhay sa kanilang mga pamilya. Ipinunto ni Ontiveros na noong 2021, iniulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nasa 23,786 na kaso ng mga pang-aabuso sa mga OFW. 75% ay mga babaeng migrant workers. Ayon kay Ontiveros, batay sa OWA, 60% ng mga OFW ay mga kababaihan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinalawig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang bisa ng special permit para sa mga public utility bus o PUB na babiyahe ngayong papalapit na undas. Batay sa isang board resolution, sa halip na mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3, tatagal mula Oktubre 20 hanggang Nobyembre 6 ang bisa ng special permit sa mga kwalipikadong pampublikong bus. Ayon sa LTFRB, layon nitong matugunan ang inaasahang maagang pagdagsa ng mga pasahero sa mga terminal na uuwi sa mga probinsya para gunitain ang undas. Kasama rin sa pinaghahandaan ng ahensya ang darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng LTFRB ang mga operator na hanggang Biyernes na lamang, Oktubre 6, ito tatanggap ng aplikasyon para sa pagkuha ng special permit. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isinasama na ng Commission on Elections o COMELEC sa mga ipinagbabawal ang mga airsoft gun at imitasyon ng mga baril habang umiiral ang gun ban. Sa inilabas na abiso ng National Capital Region Police Office o NCRPO, inatasan nito ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila na ipatupad ang nasabing kautusan. Pirmado ni NCRPO Chief Police Major General Edgar Alan Okubo ang naturang kautusan, kalakip ang resolusyon ng COMELEC. Dahil dito isasama sa gun ban ang mga airsoft, laruang baril, mga ginagamit na props sa mga teatro o pelikula at maraming iba pa. Hindi rin maaari munang gamitin sa mga shooting range ang mga nabanggit na bagay nang walang permiso mula sa COMELEC. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Confidential funds para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR maaring gamitin sa pagbabantay sa West Philippine Sea o WPS. Ito ang pahayag ng BIFAR sa plano ng Kongreso na i-realign o ilipat sa ahensya ang confidential funds mula sa Office of the Vice President. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Ipinunto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang malaking pangangailangan nito ng dagdag na suporta para mapalakas ang monitoring at surveillance efforts ito sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ng BIFAR sa gitna na rin ng tinatarget na paglilipat ng confidential funds ng Kongreso. Sa isang pahayag, sinabi ng BIFAR na bagmat nakasalalay na ito sa mga mambabatas, malaki na rin anya ang kanilang pasasalamat na kinonsidera ng mga ito ang dagdag na pondo sa ahensya. Kaugnay nga, itiniyak naman ng BIFAR na ginagamit ito ang kanilang kasalukuyang pondo at assets para mapuksa mga illegal at unregulated fishing activities na patuloy na nagdudulot ng banta sa karagatan ng bansa. Kasama na rin anya sa prioridad dito ang pagpapadala ng floating assets para bantayan ang mga unlawful fishing activities at magsagawa ng resupply missions para sa mga mangingisda katuwang ang Philippine Coast Guard. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay nito, pinaalalahanan ni Deputy Majority Leader at Appropriations Committee Vice Chair Janet Garin ang mga ahensya ng gobyerno na huwag abusuhin ang paghingi ng confidential funds. Ito'y matapos tumaas ang bilang ng mga ahensya na humihingi ng confidential funds. Mula anya sa 16 noong 2012, umakyat sa 28 ang mga ahensya na humingi ng CF sa ilalim ng 2024 national budget. Tinukoy din ito na ang kabuang confidential fund
noong 2016 ay nasa 720 milyong piso lamang, ngunit noong 2017 umabot sa 2.7 bilyong piso at dumoble noong 2020 na umabot sa 4.57 bilyong piso. Ayon kay Garin, maraming nakiuso at naabuso ang nasabing pondo mula 2017 kaya nagsumite si Garin na mga panukalang amyenda sa small committee. Kabilang dito ang paglilipat ng confidential funds sa mga ahensya tulad ng Department of Information and Communications Technology, Department of Transportation, Office of Transportation Security at Office of the Solicitor General. Suportado rin ni Garin ang pagbibigay ng confidential fund sa anti-smuggling campaigns, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagbabantay sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Dagupan, lokal na pamahalaan ng Lingayen umaasang muling makakamit ang Mother of All Awards ngayong 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Gabay na lokal ya gobyerno na bali na Lingayen yan na alalamot sa Seal of Good Local Governance o SGLG Award natin niya taon. Punong udkin ng Lingayen Mayor Leopoldo Batawil sabit ng award yamandala po o Department of the Interior and Local Government o DILG at pakanungan na panaanos na aray empleyado na LGU ang pinaitar at sari sisilbian ng totoo sumaplas ng maayos ya serbisyo. Imbaga ni naabit ng opisyal na balay sa SGLG at ituturing niya Mother of All Awards katong gabay ito na alalamat na bali ito sa Abitlan Award. No natandaan ng September 28 at walay agawan national validation para SGLG 2023 at bali na Lingayen ya dinauluan ng NCR LG007 Adrian Lopez sa resulta na bitdan aktibidad at nakabatan at kumatlo o kumapat ya simba na bulan na Oktubre. Nan imbo nagyataon kay iba Sulingayen at aray lugar at Pangasinan ya awardee para at SGLG. Malalapod RP Dagupan, Shaq si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Mountain Province, itinataguyod ang pagdaraos ng malinis, ligtas, mapayapa at maayos na 2023 BSKE Covenant Signing at Unity Walk isinagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nadalos, natalged na urnos ken natal na a barangay ken sangguni ang kabataan elections na ipaganatget itinaisayang kat a Unity Walk, Covenant Signing ken programa anaangay ditoy Bontoc nga indaulo ti PNP Mountain Province, COMELEC ken provincial government ken religious sector nga inatendaran dagiti kandidato ken faith-based volunteers ti PNP. Nagpirma dagiti participantes ditoy iti Pledge of Commitment and Integrity. Kinuna ni Police Regional Office Regional Director Brigadier General David Peredo Jr. nga aramidan dagiti pulis ti kabaolanda tapno ma-exercise ti umili ti political freedom ken ti kinatalged ti umili no tiyempo ti eleksyon. In palagipmat ni PNP Mountain Province Provincial Director Colonel Sibli Dawigay Jr. kadagiti kandidato ti kinapatag ti integridad, honesty ken good governance. Inalukoy na ti publiko at tumulong para iti panakagunod ti natal na ken na ornos nga election period ken panangkadkari ti anyaman ala
nga ti kinaranggas ken panagbutbuteng. In paganat-gatnat ni Provincial Election Supervisor Ricardo Lampak ti kampanya ti COMELEC a kontra bigay ken panang kontra iti vote buying ken vote selling. Dinakamatmat ni Pastor Eliseo Kaiser ti kinapatag ti Righteous Leadership. Napos na di ZRA Bontok saon Andona Kawisbalyo para ase Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontok. Dumako naman tayo sa Lucena. Sariaya, Quezon, nakamit ang highest accomplishment sa MROPV-SIA. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Nakamit ng lokal na pamahalaan ng Sariaya, Quezon ang highest accomplishment sa municipal level sa isinagawang measles, rubella and oral polio vaccine supplemental immunization activity o MROPV-SIA recognition noong Biyernes sa Lima Park Hotel, Lipa, Malvar, Batangas. Ayon sa pabati ng Sariaya PIO, 13,214 ang nabigyan ng oral polio vaccine sa Sariaya na siyang pinakamarami sa buong rehiyon. Ito ay mula May 2, 2023 hanggang June 15, 2023 na kinapapalo looban ng implementasyon ng MROPV-SIA. Sa bilang naman na 12,066 na naturukan ng measles rubella vaccine sa Sariaya, napagkalooban ito ng highest accomplishment rating para sa municipal level. Samantala, second highest accomplishment award pa rin ang Sariaya dahil sa pagkakaroon ng 84.35% rate sa measles rubella vaccination. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Sopa ng Gobernador ng Palawan isinagawa kahapon programang pang-edukasyon, isa sa mga ibinida. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Ang pagkakatinir iaradalan sa Medicina ang isara sa impabida Gobernador Victorino Dennis Crates saan ang ikaruang State of the Province address kapon Oktubre 4 sa Session Hall ang Konseho ang Probinsya ang Palawan. Makunta na salad ang unang School of Medicine ng Palawan State University sa Rio Mimaropa sa andang SPS alad sa kabataan programang pedukasyon para sa Palawenyo nga sa pagtapos ng 2022 medyandang sa kagatos mi 52 o 152 nga mga lisensyado medical professionals sa idalami ang programa. Daring 2023, may pondong 50 kamilyong piso para sa mga eskwela nga agabel iyang kursong medikal, igmi 47 kamilyong piso ra nga ing tagana para sa iba pang kurso. Sa dadi ay katabidandang matatawan ng scholarship ang technical vocational courses sa dalamang TESDA. Pero digi, isa raman sa tututukan ng gobyerno ang Palawan sa dalam Gobernador Socrates sa madasong dagong 2024 ang pagkakatinir mini capital sa norte eg sa sur ang probinsya para mas mairapit ang mga serbisyo ang gobyerno sa mga Palawenyo. Agarin digi sa Puerto Princesa, Palawan, Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog Subaybayani Awards 2023 National Validation isinagawa sa lalawigan ng Northern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Ginbuhat kakulop sa lalawigan sa Northern Samar ang national validation para sa 2023 Subaybayani Awards. Ang probinsya sa Northern Samar ungay sa 18 nga probinsya nga shortlisted para sa award tikang sa 83 nga probinsya sa bugos nga nasod. Ginkarawat ni Vice Governor Clarence Datu kaupod ang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan ang Subaybayani Validation Team nga ginkokomponer nila Engineer Armando T. Tamel Jr., Engineer Jerome A. Labayo, ngan Patrick De La Paz, nga tanan tikang sa Department of the Interior and Local Government o DILG Region 5.
Kaupodliwat sa team ang mga tikang sa DILG Region 8 nga sira Project Management and Development Unit Head Engineer Jesus Jeremy D. Bagares ngan Darrell Silvino. Ang Subay Bayani Awards usa nga national nga inisyatiba nga nagpapakita sa importansya sa transparency, accountability, nga effective governance sa implementasyon sa locally funded projects. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. 1,000 piso na World Teachers Day allowance matatanggap ng mga guro ng DepEd Tandag City Schools Division araw ng Huwebes bilang bahagi ng World Teachers Day celebration. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipangandama na sa Department of Education o DepEd Tandag City Schools Division ang selebrasyon sa World Teachers Day ug mga adlaw Oktubre 5, 2023 sa pagkaginabi sa Radyo Pilipinas Tandag. Gibutiyag ni Dr. Gregoria Su, ang Schools Division Superintendent sa maong Schools Division, nga doon na sila ipaigayon ng mga school-based activities alang sa pag-recognisar sa kontribusyon sa mga magtutudlo. Sumala pa nga pangunahan kini sa mga school principal, kauban ng mga inahan ug mga estudyante. Sigun ini nga wala na usab klase ugma sa hapon aron mahatagan og panahon ang mga magtutudlo nga ma-enjoy nila ang Teachers Day. Samtang gikumpirma usab niini nga madawat na usab og mga dawa sa tanan nilang mga magtutudlo ang 1,000 pesos nga World Teachers Day allowance. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond mula dyan sa Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. Iba't ibang aktibidad ang isasagawa ng Ministry of Trade, Investment and Tourism Sulu sa pagdaraos ng Consumer Welfare Month ngayong Oktubre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Indigenous pakaradyaan impapaunon sinayha Ministry of Trade, Investment and Tourism di Halupasug hapal supatan si pagasabo sina Consumer Welfare Month habulan yan October. Hamog kick-off motorcade impiaon nila bangadunon kan MTIT Provincial Director Nagdar sa Sapan sinadlaw ahadyaon pitchambog simbulan yan October. Akan na dunhay ni mga motorcycle riders diya pagula ang naglibot sinagkay ng bagi simpagula Lupasug hasupay mapahati mga raayat halasabot pakaradyaan. Mapuas na nga ini papaunon nila sa sumuno adlaw in a Consumer Awareness Forum amin hagdaran yan sindukaing-dukaing sektor hapit sa siyam simulan October. Hapit papit tagdua papauno ni sabi academic contest bianasin quiz B, essay and extemporaneous speech kalamuran si mga batay school outreach program ha mga balusin MNLF ha municipality sina Talipao di Halupasug Consumer Awareness Campaign hapon supatan sin RA 10909 at awaming pagtawakon bawal magsukli ng candy ada dunhay ni in LGU pagbisita mga establishment hasupay mapatumtum in mga ini sin kasara-saraan ibang kapatot si mga mamimi. Dahil nga RP Holo ini Fatma Adiligino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Fatma mula dyan sa Hulo. At yan naman po ang naging kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Tinapyasan ng International Monetary Fund o IMF ang growth projection nito sa Pilipinas ngayong taon. Sa panibago nitong forecast, ibinaba ng IMF sa 5.3% ang projection nito para sa gross domestic product ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2023. Mas mababa ito sa 6.2% ang forecast na ginawa ng multilateral lender noong Hulyo at mababa rin sa estimang 6 hanggang 7% goal ng pamahalaan. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni IMF Mission Chief to the Philippines, Shanaka Jayanath Paris, na sa kabila ng masiglang pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa pandemya ay marami naman itong kinakaharap na global shocks. Aniya ibinaba ang GDP outlook ng Pilipinas ngayong taon mula sa naging pagbagal ng paglago sa second quarter na dulot naman ng mahinang global economy at pinahigpit na policy settings. Nabanggit din ng IMF official ang inaasahan nilang pagtaas ng inflation sa 6% ngayong taon bago ang pagbaba nito sa 3.5% sa 2024. Sa kabila ng mapaklang growth forecast ngayong taon, itinaas naman ng IMF sa 6% mula 5.5% ang projection nito para sa 2024, bunsod ng inaasahang pagpapalakas sa public spending at pina-improve na external demand para sa Philippine exports. Banta naman aniya sa outlook ang patuloy na mataas na global at domestic inflation na magpapalawig sa mahigpit na monetary policy, bigla ang global slowdown na maglalagay ng downward pressure sa mga produkto at serbisyong pang-export, pagtaas pa ng geopolitical tensions at depreciation pressures mula sa capital outflows na napapasailalim ng volatile market conditions. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, may inaasahang bilyong pisong investment ang Pilipinas mula sa isang Chinese industrial bearing manufacturer. Ito ang inanunsyo ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA halos isang linggo ang nakalilipas matapos ang investment mission ng ahensya sa Beijing. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, mamumuhunan ng $150 milyong o 8.5 bilyong piso ang Chinese firm na CNU para sa pagtatayo ng 4 na ektaryang production facility nito sa bansa. Sa kabila ng kaunting detalye hinggil sa nasabing pamumuhunan, sinabi ni Panga na ang expansion ng CNU sa Pilipinas ay isa lamang sa marami pang big-ticket expansion projects ng mga Chinese firm para sa near to medium term. Hanggang nitong Mayo, aabot na sa 164 na Chinese locator companies na may dalang humigit 25.8 bilyong pisong pamumuhunan ang nakatirik sa ecozones ng PEZA. Tiwala naman ng PEZA chief na bukod sa China, marami ring pamumuhunan mula sa Taiwan at Hong Kong ang inaasahang darating sa bansa mula sa mga bunga ng isasagawa pa nitong investment missions sa hinaharap. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kasalukuyang pinag-aaralan ng American Broiler Breeder Company na Aviagen Incorporated ang pagpapalawig ng operasyon nito sa Pilipinas. Ito ang ibinalita ni Aviagen Asia Pacific Business Manager Rafael Monleon sa isinagawang pulong balitaan sa US Embassy sa Maynila kamakailan. Ayon kay Monleon, salik sa plano expansion ang kakulangan sa supply ng kanilang mga produkto sa gitna ng gumagandang demand mula sa kanilang mga customers sa Pilipinas. Sa pamamagitan aniya ng pinalawig na operasyon sa Pinas, maa-address nito ang gap sa supply sa local market. Sa kabila ng plano, sinabi ni Monleon na wala pang timeline ang kumpanya sa expansion nito sa Pilipinas lalo't nasa feasibility study pa nila ito. Ang Aviagen ay isa sa 10 US agriculture technology companies na nasa bansa para sa kanilang 7 araw na trade missions. Ayon sa Senior Counselor ng US Embassy na si Paul Taylor, layo ng trade mission sa Maynila at sa Davao na tulungan ang US private sector na makakontribute sa economic activity sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa ating balitang pampalakasan at narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nakapasok ng semifinals ang Gilas Pilipinas sa 19th Asian Games, ang kanilang unang pagkakataon na makapasok ng Final Four simula pa nang sumali ito noong 2002. Muntik nang masayang ng Gilas ang kanilang 21-point lead, subalit nakakapit pa ito para sa 84-83 panalo laban sa Iran na ginanap sa Zhejiang University Zhejiang Stadium sa China. Tumabo si Justin Brownlee ng 36 na puntos, 16 sa unang quarter at 15 puntos sa ikatlo, habang nagbigay din ng 8 rebounds at 4 na assists. Kapwa naging agresibo sina Junmar Fajardo at Scottie Thompson, kung saan nagposte ang San Miguel Star ng 18 markers, 8 boards at 4 na assist, habang ang Ginebra Ace ay nakalikom ng 11 puntos, 6 na rebounds, 2 assist at 1 steal. Nanguna naman para sa Iran si Mohammad Sina Vahedi na may 24 na markers, at dahil sa talo ay isasama sila sa 5th to 8th place classification phase ng torneo. Samantala, makakalaban ng Gilas ang host China ngayong Miyerkules ng gabi na gaganapin naman sa Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ng Pilipinas ang isa na namang bronze medal sa 19th Asian Games at ngayoy sa pamamagitan ng Sepak Takraw team sa men's quadrant competition. Nakasiguro na ng bronze medal ang mga Pilipino pagkatapos makapasok ng semifinals nitong Martes na ginanap sa Jinhua Sports Center Gymnasium sa Zhejiang Province. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makapasok ng finals, subalit nasayang ang kanilang 1-set lead at natalo sa Indonesia 21-15, 24-25 at 17-21. Ayon sa Philippine Olympic Committee o POC, ito ang kauna-unahang Asian Games medal ng bansa sa sepak takraw simula pa noong 1990. Salitan ang scoring ng dalawang koponan sa ikalawang set, kung saan muntikan ng manalo ang Pilipinas pagkatapos kunin ang 24-23 abante, subalit nakaskor ang Indonesia ng dalawang magkasunod na puntos para pahabain ang laban sa ikatlong set. Binubuo ng Team Pilipinas sina Jason Huerte, Ray J. Artoste, Vince Alison Torno at Mark Joseph Gonzalez. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinagdag ng Lyceum of the Philippines ang San Sebastian College Recoletos sa kanilang mga natalo para manatiling malinis ang kanilang record sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Nanalo ang Pirates laban sa Golden Stags 83-72 sa larong ginanap sa Philoil Eco Oil Center sa San Juan City. Naging mainit ang kamay ni John Barba kung saan siya kumubra ng 20 puntos, 5 rebounds, 2 assist at 1 steal para sa LPU, habang nag-ambag si Sean O'Malley ng 14 na puntos at nakagawa naman ng tig 10 puntos sina McLeod Guadana at John Bravo bawat isa. Nanguna naman para sa Golden Stags sina Rafael Are at Regs Gabat kung saan nakascore sila ng 15 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Magkakaroon ng pagkakataon ang Pirates na gawing 5 ang kanilang win streak sa Biyernes kung saan makakaharap nila ang Arellano University, habang bubueltahan naman ng San Sebastian
ang College of St. Benilde sa Sabado na parehong gaganapin sa San Juan Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong Chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Sosyal na sosyal ang birthday celebration ng anak ni na former Senator Manny and Jinky Pacquiao na si Princess Pacquiao. Naki-celebrate lang naman sa kanila ang Super Junior member na si Eun Hyuk. Para sa mga hindi po nakakaalam, ang Super Junior ay isang K-pop boy group na syempre sumikat na dito sa Pilipinas mga bandang 2009, no? Para sa mga titas of K-pop dyan. Yun nga, nasa IG story ni Jinky na kumakanta ang Super Junior subunit member sa kanilang bahay ng As Long As You Love Me at Killing Me Softly with his song. Wow! Talagang naki-jamming pa itong si Eun Hyuk sa mga Pacquiao. Yun nga, game na game sila sa kantahan at naging backup syempre ni Eun Hyuk ang buong family. Yun nga, mukhang biglaan lang ito kaya sa cellphone pa ito tumitingin ng lyrics. Ayan, si Eun Hyuk at ang kanyang ka-member na si Donghae ay members ng Super Junior DNE 5th subunit at nagkaroon sila ng 2023 DNE World Tour FanCon sa Smart Araneta Coliseum nitong nakaraang Setyembre. Post naman ng pambansang kamao bilang pagbati sa anak, quote-unquote, 17 and shining bright, happy birthday to my incredible daughter at M. Pacquiao, we are so proud of you, love you always, happy birthday. Hindi ma-social media itong si Princess at wala itong post patungkol sa special guest nila sa bahay. Favorite ng mga Korean star, itong ang Super Junior DNE ang pambansang kamao at idolo talaga nila ito. Samantala, na-scam pala ang magjowang Mikey Quintos at Paul Salas. Nag-invest pala ang dalawa sa cryptocurrency group. May mga kasama sila na na-scam, naging biktima nga nitong cryptocurrency group na ito. At ang nakuha sa kanila ay almost tumataginting po na 8 million pesos. Ayan, mag-ingat po talaga tayo, mga kachismis sa mga scammer. Ayon sa lumabas na report, nagsampa na sila ng kaso sa Makati City Prosecutor's Office nitong Lunes. Ayan, syempre alam naman natin, sa edad ni na Mikey at Paul, masyado pa silang bata para ma-scam, Pero alam naman natin, mga kachismis, walang pinipiling edad ang pagiging biktima ng scam. At wala ring pinipiling edad yung mga scammer din, Kasi mapabata, matanda, may scammer talaga. Tulad ng sa iba pang nangyaring scam, pinangakuan sila na dodoble ang pera nila pag nag-invest sila, dito nga sa naturang cryptocurrency group. Pero ayon sa interview sa Kapuso Stars, hindi na sila binalikan. Sa umpisa ay nakaka-deliver ang mga scammer pero pag nakalipas na ang ilang linggo, nawawala na. Payo pa ng aktor ni Paul Salas, huwag masyadong magtiwala lalo na kung pinaghirapan mo ang
pera mong ininvest. Ayan. So mga ka-chismis, ingat-ingat po tayo, maging vigilant tayo dun sa mga pinapasok nating investment, no? Dahil pag nawala yan, nako, back to zero tayo mga ka-chismis. At bilang, no, pagtatapos ng ating segmento, inamin naman, no, speaking of kapuso actors, inamin ng kapuso actor na si Micoy Morales na hindi pa sila nagkakaayos ng Cannes winning actress na si Jacqueline Jose matapos nilang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Sinabi ito mismo ni Micoy sa guesting nila ng kanyang girl best friend. Ito, speaking of Mikey Quintos, no, kasama pala niya dun sa programang kung saan niya pinag-guestan, no, itong si Mikey Quintos, syempre sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Lunes. Pinili ni Micoy na sabihin ang pangalan ni Jacqueline kaysa gawin ng hamon ni Tito Boy na sumayaw siya na parang si Paul Salas, ang boyfriend ni Mikey, sa Talk or Dare segment. Nilinaw ni Micoy na hindi sila nagkaroon ng sagutan ng veteranang aktres. Bago banggitin ang pangalan ni Jacqueline, napabuntong hininga muna si Micoy na tila nahirapang isiwalat ang katotohanan. Sabi nga ni Micoy, quote and unquote, I won't consider it as alitan kasi hindi naman kami nagsagutan, pero Jacqueline Jose. Tanong naman ni Tito Boy, syempre nakiusisa ang King of Talk, no? Quote and unquote, naayos ito. Nasagot naman ng Cinemalaya 2023 Best Actor, parang di naman. Ayan, tanong pa ni Tito Boy, quote and unquote, hindi pa kayo nagkakasalubong ni Jane? Ayan, para sa mga hindi po nakakaalam, Jane po ang tunay na pangalan ni Jacqueline. Sabi ni Micoy, quote and unquote, nagkakasalubong may isang time, kasama ko pa siyang maglakad, si Mikey raw, parang sila, hoy tara, bati tayo. Nope. Umikot ako ng buong floor. Yan ang kwento ni Micoy tungkol sa pag-iwas niya sa award-winning actress. Ayon kay Micoy, walang kinalaman sa kanilang trabaho ang naging alitan nila ni Jacqueline. Sabi ni Micoy, quote and unquote, nangyayari sa trabaho pero hindi siya dahil sa trabaho. Isa ito sa mga maybe madalas mangyari but I took personally. Maybe it's something like that which kinda scared me, to the point na I would get anxious when I would think of stepping in set with her there. Mababaka sa kanyang mukha na hindi pa rin siya handang makaharap si Jacqueline. At kung atin pong matatandaan, nagkasama sina Jacqueline at Micoy sa 2017 Kapuso Revenge drama series na The Originals. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. At bago tayo magpaalam muli, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kay Stephanie Vicente at kay Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating business news, kay Erwin Peñano, sa ating sports news kay Leo Magpayo, at sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan at rehiyon dito sa Pilipinas para sa ating regional news, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.